Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6181-6200. Kabanata 6181. Naglakad si Rebella, may hawak na isa pang tray na may pulang tela. Ang apat na mga powerhouse ay nakaunat ang kanilang mga leeg, sinusubukan upang tumingin. Lahat ay nagulat muli matapos na hinailan ni James ang pulang tela at inihayag ang regalo. Hindi mapigilan ni Gladwin ang pagsigaw, isang banal na sandata. Mabuti iyon. Ang lampara ng Wisp Glow. Mayroon itong isang independenteng puwang at maaaring maipakita sa 36 na mga form. Mabuti para sa parehong pagkakasala at pagtatanggol. Ito ay isang napakalakas na sandata. Panipi. Nagulat din si Matanay. Ang Wisp Glow Lamp. Iyon ay isang nawalang artifact ng aming sekta. Hindi ako makapaniwala. Nakikita ko ito para sa aking sarili. Panipi. Matapos magsalita, nagmamadali si Matanay at hinawakan ang lampara ng Wisp Glow. Ang lampara ay naglabas ng makukulay na ilaw sa kanyang nanginginig na mga kamay, at hindi niya may lalagay ang kanyang kagalakan. Si Yakiz, sa kabilang banda, ay hindi mapigilan ang kanyang inggit. Lumapit din siya sa lampara at tinitigan ito intently. Ang sekta ng Yakiz ay pangalawa lamang sa sekta ng Timaeus sa sinaunang mundo ng Genesis. Gayunpaman, sila. Mayroon lamang mga 7 hanggang 8 sandata na itinuturing na pambihirang. Gayunpaman, ang mga regalo ng betrothal ni Truett sa sekta ng Luces ay naglalaman ng 2 maalamat na item. Ang panonood lang ay sapat na upang pukawin ang kanyang paninibugho at kasakiman. Nang makita na sumugod na si Yakiz, hinawakan ni Gladwin si Yegor, na naglalakad sa hagdan. At sinabi, sigurado ka bang ito ay isang panukala lamang sa kasal, at hindi isang palabas upang sadyang mapahiya tayo? Nakangiting sabi ni Yegor, wala itong kinalaman sa akin. Ang mga bata ang gumawa. Paghahanda. Panipi. Ngumiti si Gladwin at sinabing, napakataas ng profile mo, kaya bakit magpanggap na mapagpakumbaba? Sabihin mo sa akin. Ang katotohanan, ikaw ang nagbigay sa kanila ng bagyo, di ba? Sinusubukan mo bang patunayan sa amin? Ang Skynet na iyon ay isang malalakas na puwersa na may hindi mababawas na katatagan ng pananalapi at mga mapagkukunan. Sinusubukan mo. Upang bigyan kami ng babala na huwag kumilos ng marumi laban sa iyo, ha? Panipi. Ngumiti si Yegor, hindi tumugon sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay naging mas matatag si Gladwin sa kanya. Hinala. Pinapanood si Matanay na hawakan ang lampara ng Wisp Glow ng maligaya, ngumiti si James. Tila iilan. Ang mga item mula sa lupain ng Forlat ay sapat na upang humanga sa mga powerhouse na ito. Bigla, sumigaw si Gladwin, mas mabuti mong ilayo agad iyon. Matanay, dapat kang mag-ingat sa. Hayaan ang ibang tao na makita ito. Kung hindi man, ang ilang mga tao ay maaaring ituro ang kanilang mga mata at magnakaw ito. Dapat ipaalam sa iyong mga gwardya laban sa mga ganitong uri ng mga tao. Panipi. Agad na tinitigan ni Matanay si Yakiz, at niyakap niya ang lampara ng Wisp Glow na mas malapit sa kanya. Dibdib. Ang kanyang sublet moment na ginawa ni Yakiz ay nakakaramdam ng labis na napahiya at ininsulto. Tumalikod si Yakiz, itinuro sa Gladwin, at galit na sigaw, huwag gamitin ang iyong mga saloobin at ipinapalagay. Ang iba ay nag-iisip ng pareho. Panipi. Sarcastically sinabi ni Gladwin, dapat kang maging isang napakahusay na tao. Ngunit minsan, narinig ko. May nagnakaw ng nagniningas na crepe sword mula sa Weston Carlswood's birthday banquet. Ang kanyang buong sekta ay halos napawi muli noon. Panipi. Galit na sinabi ni Yakiz, gayon din ang pagnanakaw ng Min Quisbert's Hivergard art, at pagbabahagi ng asawa.
The Cherry, gawin kang isang mas mahusay na tao kaysa sa akin. Nagbago ang ekspresyon ni Gladwin, at sumigaw siya, ikaw. Ngumiti at pinagsama si Yegor, na nagsasabing, okay, sapat na. Huwag nating banggitin ang nakaraan. Ngayon ay masaya. Okasyon. Maaari naming pahalagahan ang mga kayamanan ng magkasama. Panipi. Sina Yakis at Gladwin ay sumulyap sa bawat isa, na puno ng puot. Si James at ang iba pa ay nakasaksi sa kanilang malabo na pag-uugali. Sa buong mga taon, marami silang nagawa na mga bagay. Samantala, si Matanay ay tulad ng isang bata na nakahanap ng isang bagong laruan. Hindi lamang siya nagbabantay. Yakis, ngunit nag-iingat siya sa lahat. Si James ay sumisigaw sa loob, pagkatapos ay kumaway muli ang kanyang kamay at sinabing, ang pangatlong regalo ay 20 kalidom na espiritual. Prutas. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6182. Ang mga powerhouse na naruroon ay nagulat sa susunod na ipinahayag na regalo. Alam nila ng eksakto kung paano ang mahiwagang kalidom na espiritual na prutas, at nagbibigay ng 20 sabay ay hindi mababawi. Kaagad pagkatapos, inihayag ni James ang 6,666 na course sa Yeriswandale Rango ng pangsyam na kapigatian. At isa pang 10,000 sa mas mababang baitang ng Yeriswandale Rango ng Rango. Bilang karagdagan, mayroong 100,000 mga course sa Rango ng Yeriswandale. Lahat ay napapanood ng gulat habang ipinakita ang mga regalo. Maging ang Layla, Rebella at ang mga peerless powerhouse na naruroon ay nababalot ng paningin. Ang mukha ni Zitlali ay puno ng pagtataka, ngunit nag-atubili siyang magsalita. Lihim niyang pinched si Truett ng ilang beses upang sugpuin ang kanyang emosyon. Tiniis lamang ni Truett ang sakit, takot na gumawa ng isang tunog. Ang mga regalo para sa panukala ng kasal ay marahil ay maihahambing sa buong kapital ng isang sekta. Ang sekta ng Iuses ay magiging isang puwersa sa nangungunang 5 ng mga sinaunang mundo ng Genesis sa lalong madaling panahon kung ang mga ito. Ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay ginamit ng maayos. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si James kay Matanaya at sinabi, sa ngalan ni Skynet at ang aking kaibigan na si Truett, ay ipahayag ang pagtatapos ng panukala ng kasal. Hinihiling ko sa sekta ng Iuses na tanggapin ang aming mga mapagpakumbabang regalo. Bumalik si Matanay sa kanyang katinoan at ngumiti ng maliwanag. Tumanggo siya kay Yegor, na nagsasabing, why ikaw ay masyadong mapagbigay. Ang mga regalo ay masyadong mahalaga. Natatakot ako na imposible para sa amin na tumugon. Si Yegor ay may bahagyang walang magawa na ekspresyon tulad niya. Naisip sa kanyang sarili, hindi ka rin nagbabalik ng mga regalo ng katumbas na halaga. Ako, sa kabilang banda, may utang na loob kay James, at hindi ako sigurado kung paano siya babayaran. Bigla. Sinabi ni James na nakangiting, ito ay isang tradisyonal na pamamaraan lamang. Ang pinakamahalagang bagay ay ang dalawang lovebird ay magkasama. Tulad ng para sa kasal, sa palagay ko dapat mong hawakan ang dalawa bilang kanilang mga matatanda. Ngumiti si Yegor, itinuro kay James. At sinabi, tama siya. Ang kanilang unyon ay mas mahalaga. Para sa amin upang maging isang pamilya na tulad nito ay isang masayang okasyon. Si Matanay ay na-flatter. Gumawa siya ng 2 hakbang pabalik, yumuko gamit ang mga kamay, at sinabing, ngayon na kami ay pamilya, kami ay nasa parehong bangka. Anuman ang mangyayari, magtitiis tayo ng mga mahihirap na oras at umunlad ng magkasama. Gladwin at sumimangot si Yakis nang marinig ang kanilang pag-uusap. Alam nila na ang hindi maiiwasang nangyari. Matapos matanggap ang napakaraming hindi mapaglabanan na mapagkukunan, ang sekta ng Iuses ay nagsumite sa Skynet at susundan. Ang lead nito mula ngayon pasulong. Bilang isang resulta, si Skynet ay naging isang mas malaking puwersa, at ang pagwagi sa kanilang suporta ay naging isang kahit na mas makabuluhang hamon. Sila ay naging isa pang mahirap na puwersa na kasangkot sa pakikibaka ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang alyansa. Tumalikod si Yegor at ngumiti kina Gladwin at Yakis, na ang mga mukha ay medyo nababahala. Pagkatapos, sinabi niya, natutuwa ako na kayong dalawa ay hindi naganap. Naisave ko ito sa pagsisikap na kailangang bisitahin kayong dalawa. Si Yakis at Gladwin ay natigilan sa kanyang mga salita.
Pakiramdam ng bahagyang hindi mapakali. Inilagay ni Yegor ang kanyang mga kamay sa likuran at lumapit sa nakangiting, may kahilingan si T at umaasa kayong dalawa. Sasang-ayon dito, ang iba pang dalawang lalaki ay tahimik. Mabanji na sinabi ni Yegor, ang aking anak na lalaki at ang sekta ng Iuses ay magkakaroon ng kanilang kasal sa lalong madaling panahon. Ito ay isang napakalaking kaganapan para sa parehong sekta ng Skynet at Iuses. Kaya maaari ba akong humingi ng kapayapaan sa buong mundo ng Genesis? Sina Gladwin at Yakiz ay nagulat sa kahilingan ni Yegor. Hiniling niya sa kanila na magkaroon ng isang pansamantalang truce dahil ang kanyang anak ay nagkakaroon ng kasal. Nararamdaman nila na nasaktan sila kung ito ay isang panukala mula sa ibang tao. Gayunpaman, ang taong humihiling ng pabor ay ang isang tao na hindi nila maaaring blatantly wage laban sa digmaan. Pagkatapos ng lahat, nais nilang makuha ang kanyang suporta. Nasa isang problema sila, hindi sigurado kung paano tumugon. Nang makita na ang dalawa sa kanila ay tumahimik ng ilang sandali, lumakad si Matanaya at sinabi na nakangiting, halika. Hindi marami mula sa aming henerasyon ang naiwan. Kailan tayo magkakaroon ng gayong maligaya na okasyon? Hindi tumugon sina Gladwin at Yakiz. Hindi ba gagawin mo ito para sa akin? Sinabi ni Yegor na may bahagyang hindi kasiya siyang tono. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6183. Nang makita na nagagalit si Yegor, nabalisa sina Gladwin at Yakiz. Mabilis na nanguna si Gladwin, na nagsasabing, ito talaga ang kalakasan ng parehong puwersa. Ang mga mundo ng Genesis ay dapat ding umunlad dahil sa unyon na ito. Kami ay mga lumang kasama na magkasama sa larangan ng digmaan. Siyempre, ang matuwid na alyansa ay magbibigay sa aming suporta. Gayunpaman, maaari mo ba akong pahintulutan ng ilang oras? Ang kapayapaan ay natural na maibalik hanggat ang kaguluhan ng Genesis World ay naayos. Yakiz sneered, tiwala ka, hindi ba? Nagtatanong ka ba? Para sa limitasyon ng Atime upang sirain ang bagong alyansa. Malamig na sagot ni Gladwin, kaya't inamin mo rin ang bagong alyansa. Ang sanhiba ng kaguluhan sa mundo ng Genesis. Si Yakiz ay nagretort, ang sekta ng Timaeus ay ang tunay na problema ng ang Genesis Worlds. Nakagambala si Yego, na sinasabi ng malamig, pupunta ka ba ulit sa dalawa? Pagkatapos, paano? Tungkol sa pagpapasya ko, simula ngayon pasulong, kayong dalawa ay magkakaroon ng kalahati ng isang panahon. Hindi alintana kung sino ang mananalo o kung aling partido ang nasa itaas na kamay, ang digmaan ay dapat ihinto sa kalahati ng isang panahon. Kung ang alinman sa partido ay nagsisimula ng isang labanan pagkatapos ng limitasyon ng oras, ang Skynet ay sasali sa mga puwersa sa kabilang panig at sirain ang initiator. Ang mga salita ni Yegor ay nagdomineering, nakamamanghang kapwa Yakiz at Gladwin. Alam nila na ang kinalabasan ng kanilang pakikibaka ng kapangyarihan ay maaaring hindi napagpasyahan sa loob ng isang panahon. Hayaan ang kalahati lamang ng isang panahon. Ang tanging posibleng paraan ay ang isa pang pangunahing puwersa na sumali sa magkabilang panig at tinapik ang balanse. Alam ni Yegor kung gaano karaming kapangyarihan ang hawak niya at ginagamit ito upang manipulahin ang mga ito. Sinabi ni Matanaye, hindi lamang ito bagay para sa Skynet. Ang sekta ng Iuses ay masyadong kasangkot. Ang sinumang nang ahas na masira ang kasal ay magiging isang pangkaraniwang kaaway ng Skynet at ang sekta ng Iuses. Magsasagawa tayo laban sa sinumang hindi sumunod. Kasama ang dalawang pinuno ng mga pangunahing puwersa na nagpapahayag ng kanilang stance. Gladwin at Yakiz ay hindi maaaring magtipon ng lakas ng loob na tumanggi. Naunawaan ni Gladwin ang sitwasyon na naruroon niya. Huminga siya ng malalim at sinabing, sige. Ang matuwid na alyansa ay igagalang ang kahilingan. Mag-aalis kami mula sa labanan sa sandaling matapos ang limitasyon ng oras. Pagkatapos, dadalhin ko ang mga powerhouse ng aming alyansa upang dumalo at magdiwang kasama kayong dalawa. Hinawakan ni Yakiz ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon ito ay naayos. Pupunta rin ako sa kasal upang bigyan ang aking pagpapala. Matapos sumang-ayon ang dalawa sa kahilingan, si Yegor at si Matanaya ay tumingin sa isa't isa at tumanggaw ng mabilis. Alam ni Yakiz at Gladwin na manatiling mas mahaba ay hihilingin lamang ng problema, kaya mabilis silang gumawa.
Mga dahilan upang umalis. Kapag dumaan kay James, ang dalawa sa kanila ay huminto ng sabay-sabay. Tinapik ni Gladwin ang balikat ni James at sinabing, mayroon kang magandang kinabukasan. Inaasahan kong bumalik kapag katapos makitungo sa iyong mga personal na gawain. Kailangan talaga natin ang mga taong may talento ngayon. Pagkatapos magsalita, lumingon siya kina Rebella at Layla. Hinati niya ang kanyang mga labi ngunit nagbuntong hininga lang, pagkatapos ay umalis. Si Yakiz, sa kabilang banda, ay nakatitig kay James na may puot. Tinanong niya, ang aking anak ba ay tunay na wala sa iyo? Madaling ngumiti si James at itinaas ang kanyang kamay. Si Yakiz ay bahagyang natigilan sa reaksyon ni James. Sumulyap siya kay James sandali, pagkatapos ay nag-iiwan ng galit. Matapos umalis ang dalawa, lumapit sina Yegor at Matanaye kay James. Ngumiti si Yegor at sinabing, kayo ay ipinagmamalaki kami. Kung wala kang bungkos, hindi namin alam kung paano haharapin sina Gladwin at Yakiz. Tumanggaw si Matanaye at sumang-ayon, ang dalawang iyon ay may masamang hangarin. Hindi namin maalis ang mga ito kung hindi para sa iyo mga lalaki. Ngumiti si Yegor kay Matanaye at sinabi, talakayin natin ang petsa ng kasal ng mga bata at kung paano tayo dapat gumawa ng pag-aayos kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6184. Tumingin si Matanaye kay James at tumanggaw ng mabilis. Nakakakita ng dalawang nakatatanda na nagsalita, inutusan ni Layla at Rebella ang mga maid na ibagsak ang mga regalo sa betrothal. Pagkatapos, sinamahan nila sina Truett at Zitlali sa labas ng bulwagan. Sa sandaling iyon, sina Matanaye, Yegor at James lamang ang naiwan sa bulwagan. Sinabi ni Yegor, sige, nilalaro na namin ang aming mga bahagi. Agad na ginambala siya ni James, na nagsasabing, ikaw. Iminungkahing hayaan silang suspindihin ang kanilang laban pagkatapos ng kalahati ng isang panahon. Ang kanilang mga fight sa panahong ito ay tumitindi lamang. Tumanggaw si Matanaye, na nagsasabing, tama siya. Maraming buhay ang isasakripisyo sa labanan na ito para sa kapangyarihan. Tumingin si Yegor kay James at tinanong, dapat maging sapat para sa iyo upang malutas ang lahat, hindi. Nag-squint si James at sumagot, hindi pa rin ako pamilyar sa mga iyon. Dalawang Microgenesis Worlds. Kailangan kong bisitahin muna. Sinisi ni Yegor, hindi mo ba ako igagalang ngayon? Nakalimutan mo ba kung ano ang Skynet? Buhay ba? Pagkatapos magsalita, inalog ni Yegor ang kanyang kamay, at dalawang impormasyon na lumulutang sa mga orbs. James. Mahinahon na inilayo sila ni James at sinabi na nakangiting, salamat. Emang sinabi ni Yegor, magpapadala ako ng 30. Ang mga powerhouse sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Uris Wandale Rango. Pagkaraan, lumingon si Yegor. Matanaye, na nagsasabing, dapat mo ring ipadala ang 10 sa kanila. Para lang maging ligtas, naguguluhan na tinanong ni Matanaye, ano ang ginagawa natin? Nakatutupad si Yegor, duba kayo. Tiwala sa amin. Tumawa si Matanaye at sinabing, ano ang tanong na iyon? Sinabi ko na sa iyo ang iusas sect ay. Tumayo kasama si Skynet. Tumanggaw si Yegor at sinabi, kung gayon, magtiwala ka lang sa amin ngayon. Huwag masyadong magtanong. Matapos makumplito ang lahat, sasabihin namin sa iyo ang tungkol dito. Nagpakita si Matanaye ng isang makabuluhang ekspresyon. Tumanggo, at sinabi, sige. Susundan ko ang tingga mo. Gayunpaman, tungkol sa mga gawain ng aming sekta, kinuha ni James ang kanyang pag-aalala para sa mga powerhouse ng sekta ng Iuses. Kanino sumumpa si Courtney? Sinabi niya na nakangiting, huwag kang mag-alala. Itatago ko ang aking salita. Gayunpaman, mayroon pa rin akong isang huling kondisyon. Matapos kong tapusin ang bagay na ito, haharapin namin ang lahat ng magkasama. Tumanggaw si Matanaye na may ngiti. Biglang sinabi ni James, kayo ay nagpatuloy muna. Kailangan kong makilala ang isang kaibigan. Pagkatapos magsalita, nagmadali siyang umalis sa bulwagan nang hindi naghihintay ng tugon. Namangha si Yegor, tunay siyang talento. Isang ipinanganak na alamat. Tumanggaw si Matanaye at nagbuntong hininga, nakakalungkot na tumanggi siyang gamitin sa amin. Sumimangot si Yegor. At sinabi, ginamit. Maraming taon na kaming magkaibigan.
Wala akong balak na samantalahin siya. Kung mayroon kang gayong mga saloobin, natatakot ako na labis mong ikinalulungkot ito sa hinaharap. Tahimik si Matanaya. Mas nakaka-curious siya tungkol sa kung sino ang mahiwagang taong si James ay malapit nang magkita at kung anong uri ng plano na lihim siyang nag-set up. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6185. Agad na umakyat si James ng isang matataas na bundok sa gilid ng rehiyon ng Genesis na kinokontrol ng Iusasek. Pagkatapos, lumitaw siya sa likod ng isang mahiwagang pagiging nakasuot ng isang itim na balabal sa isang flash. Ang mahiwagang pagkatao, na nahaharap kay James, ay nagsabi, "Huli ka." Mahinahon na sagot ni James, "Ito. Ikaw na dumating ng maaga." Ang misteryosong pagiging sneered, "Mayroon kang ilang mga guts upang anyayahan ako dito. Mag-isa, hindi ka ba natatakot na papatayin kita?" Tumugon si James, "Hindi ka maglakas loob, at hindi ka makakaya. Kung hindi, hindi lamang mawawala sa iyo ang lahat, ngunit mahihirapan ka rin na makita ang iyong anak na ito. Buhay. Hindi sa banggitin, maaaring hindi mo ako maaaring patayin." Ang misteryosong pagiging biglang nakabukas. Sa paligid, itinaas ang kanyang ulo, at ipinahayag ang kanyang mukha. Ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng bagong alyansa, pati na rin ang sekta ng Yakiz. Pagkatapos lamang umalis si Yakiz sa pangunahing bulwagan, nakatanggap siya ng isang telepathic na mensahe mula kay James at dumating sa bundok upang maghintay para sa kanya. Sa una, naisip niya na naglalaro si James ng isang kalokohan at hindi lalabas. Gayunpaman, naisip pa rin niya na hindi masaktan na subukan. Sa pagtataka niya, dumating si James upang makita siya. Nakatitig si Yakiz kay James, ngumiti ng mayabang, at sinabing, "Walang takot ka. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan ang anak ko. Ano ang kailangan kong gawin para sabihin mo sa akin?" Hindi sumagot si James. Itinaas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang bola ng enerhiya. Unti-unting pinalaki ito, at isang nasugatan at disheveled na lumitaw sa loob ng paningin. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yakiz matapos niyang makita ang jade pendant sa leeg ng pagiging. "Nando, anak ko, gaano kalaya?" Hindi ko siya matingnan. Umiling-iling si James at nag-click sa kanyang dila. Hinawakan ni Yakiz si James sa pamamagitan ng kwelyo at sinabing, "Paano mo pinangalanan ang aking anak?" "Ako," mahinahon na sabi ni James, "kahit na hindi ka masyadong nakaranas, dapat mong sabihin na sumpa iyon." "Orb, di ba?" Nagulat si Yakiz sa kanyang mga salita. Mahinahon na sinabi ni James, "Hindi magagawang iangat ni Nando ang sumpa. Hindi mahalaga kung saan siya nabilanggo o inagaw, mahahanap ko siya. Gayunpaman, hindi ko siya may save ngayon." Pinanood ni Yakiz ang kanyang kahabag-habag na anak sa sumpa ng orb na may nasasaktan. Expression. Kinuha niya ang kanyang ngipin at tinanong, "Dahil hiniling mo na makilala ako, dapat mayroon kang sagot, di ba? Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo." Nakangiting sabi ni James, "Medyo matalino ka. Gusto kong makitungo sa mga taong katulad mo." Umungol si Yakiz, gupitan ang habol. Sinabi ni James, "Gusto ko ang Tarslam. Genesis World." Tinitigan ni Yakiz si James na parang nakakita siya ng isang halimaw. Sinabi niya, "Isang magsasaka lamang sa rurok ng Eurasian Dale Rango ng 8 kapigatian tulad ng gusto mo. Upang maging Panginoon ng isang mundo ng Genesis. Maaari mo bang protektahan ito?" Malamig na sinabi ni James, "Hindi iyon isang bagay na dapat mong alalahanin. Bigyan mo lang ako ng sagot mo." Sumagot si Yakiz, "Oo naman. Ngunit kailangan mong makakuha ng kontrol sa iyong sarili. Ay pangako lamang ng isa na huwag makagambala. Iyon ay higit pa sa sapat." Itinaas ni James ang kanyang kamay ng may ngiti. Pagkatapos, isang kontrata ng kaluluwa ang lumitaw sa walang bisa. "Ay sign ito, at sasabihin ko sa iyo ang totoong kinaroroonan ng iyong anak. Sa palagay mo ba may tiwala ako sa iyo?" Sumimangot si Yakiz. Tinanong ni James, "Kung gayon bakit ka dumating?" Si Yakiz ay hindi nagsalita. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang pagsabog ng Genesis ay lumipad patungo sa kontrata ng kaluluwa. Kaagad pagkatapos, nawala ang kontrata ng kaluluwa. "Pinirmahan ko ito." Nakatitig si Yakiz kay James ng warong.
Sinabi ni James na may ngiti, si Zachary ay mayroon sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6186. Nagulat na si Yakiz, Zachary. Walang katotohanan. Kung ang aking anak na lalaki ay kasama niya, siya ay magbabante sa akin. Bakit pa rin siya tumahimik tungkol dito? Tumingin si James kay Yakiz at sinabing, dahil may higit pa rito. Kung nais mong matuto ng higit pa, kailangan mong gumamit ng isang bagay na pantay na halaga upang manggal-akal para sa impormasyon. Panipi. Ikaw ay talagang bastos at sakam. Itinaas ni Yakiz ang kanyang kamay. Gayunman, si James ay hindi humigtad. Sa halip, ngumiti siya ng menacingly. Naisip ni Yakiz, paano pa rin siya kalmado at binubuo? Ano ang nakakatakot sa kanya? Dapat ito. Dahil mayroon siyang suporta nina Matanaya at Yegor. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa. Matapos tapusin, nagbago ang ekspresyon ni Yakiz. Ibinagsak niya ang kanyang kamay at sinabing, maging diretso ka lang sa akin at sabihin sa akin kung ano ang gusto mo. James. Sinabi ng nakangiting, gusto ko ng isang bagay na medyo mahalaga. Kailangan kong lupigin ang 2 microgenesis mundo. Kailangan ko kang mangako na ang bagong alyansa ay hindi makagambala. Kasabay nito, gusto ko ng isang pabor mula sa iyo. Gayun din, dapat kang mag-sign isang kontrata sa kaluluwa. Galit na tumawa si Yakiz at sinabing, ikaw talaga, James. Nakagambala, na nagsasabing, huwag kang mag-alala. Ang balita na ibinibigay ko sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa 10 mahusay na mundo ng Genesis. Nakikita ang kalmado ni James. At ang nakolekta na hitsura, ang mga labi ni Yakiz ay kumalat. Kung gayon, nais ko ang nakasulat sa kontrata ng kaluluwa. Oo naman, ngumiti si James at itinaas ang kanyang kamay. Pagkatapos, ang isa pang kontrata sa kaluluwa ay lumitaw sa walang bisa. Hinimok ni Yakiz ang kanyang Genesis at nilagdaan ang kontrata. Tapos na. Ngayon, sabihin mo sa akin. Si James ay nakangiting, mayroon akong 2 piraso ng impormasyon. Una, ang sekta ng Timaeus ay kasalukuyang nahahati. Si Gladwin ay nagbabalak upang sakupin ang posisyon bilang pinuno ng sekta. Nagulat, tinanong ni Yakiz, saan ka nakuha? Ang impormasyong ito, sinabi ni James na nakangiting, dapat mong malaman ang aking relasyon kay Yegor. Yakiz gasped, alam ang balita ay dapat maaasahan kung ito ay mula sa Skynet. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung bakit tutol sina Gladwin at Zachary. Malapit na sila at nagbahagi pa rin ng parehong asawa. Bakit sila makikipagkompetensya sa posisyon ng pinuno ng sekta ng Timaeus? Pagkatapos mag-isip sandali, ipinahayag ni Yakiz ang kanyang pagdududa. Tiningnan siya ni James at sinabing, ang sagot ay nasa 2 piraso ng impormasyon. Nakukuha ko ang balita na ito bago si Skynet. Ang Zachary ay wala na sa ranggo ng Quasi-Dailcon. Bumaba siya sa ika-9 na pagdurusa ng Eurus 1 Dale ranggo. Tiningnan ni Yakiz si James sa pagkabigla. Ngumiti si James at tinanong, ano sa palagay mo? Sulit ba ang 2 piraso ng impormasyon na ito? Yakiz. Lumingon. Matapos ang isang mahabang katahimikan, nagbuntong hininga siya, kung totoo ito, kung gayon ang iyong impormasyon ay nagkakahalaga ng 100 mahusay na Genesis. Mundo. Nakatulig si James, sa katunayan. Ibinigay ko na sa iyo ang impormasyong kailangan. Ang natitira ay hanggang sa kung paano mo ito ginagamit. Nang makita si James na lumingon at umalis, hinarang siya ni Yakiz. Na may isang porma sayon. Tinanong ni James, ano ang ibig mong sabihin dito? Yakiz sneered, hindi ka ba mula sa sekta ng Timaeus? Bakit? Ibibigay mo ba sa akin ang mga naturang lihim ng impormasyon? Ipinagkanulo mo ba sila? Bumantong hininga si James, tila ikaw. Huwag kang maniwala sa akin. Maaaring hindi ka naniniwala at maaari ring subukan na huwag sumunod sa kontrata ng kaluluwa. Gayunpaman, kukunin ko ang 2 microgenesis na mundo kahit na ano. Pagkatapos magsalita, nagpatuloy si James. Upang umalis. Gayunpaman, ang pagbuo sa harap niya ay hindi pa nagkakalat. Nagdilim ang mukha ni James, at sinabi niya, huwag mo akong gamitin na lakas. Mas gugustuhin kong gawin ito ng mapayapa. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6187.
Sinabi ni Yakiz, dahil narito ka na, maaari mo akong maliwanagan. Ayokong labanan ka. Sa katunayan, hindi ka man lang manindigan laban sa akin. Gusto ko lang ng ilang mga sagot. Si James ay sumigaw, napakahalaga ng aking oras. Kung nais mong makipag-chat sa akin, dapat kang magbayad para sa aking oras. Itinaas ni Yakiz ang kanyang kamay, at 4 na orbs na puno ng ang mayamang enerhiya ay lumipad kay James. Sapat na ba ito? Maingat na sinuri sila ni James at natagpuan na napuno sila ng mga dekalidad na elixir. Sa itaas ng ikalimang pagdurusa ng Year Acondail Rango. Dahil iginiit ni Yakiz na makipag-chat at pinapayagan siyang maghasik ng Discord, si James ay higit pa sa pagpayag. Manatili, tumalikod si James at sinabi, sige. Ano ang nais mong malaman? Tinitigan siya ni Yakiz at tinanong, paano mo iniwan ang forlat? Lupa, nagkibit balikat si James, na nagsasabing, lumakad ako palabas doon kasama ang aking 2 paa. Si Yakiz ay naiinis sa kanya. Sarcastic na sagot. Nagdilim ang kanyang mukha, at nagpakita siya ng mga palatandaan ng nais na kumilos. Ngumiti si James at sinabing, sige, sige. Sigurado ako na narinig mo ang tungkol sa daanan ng HUD na humahantong sa ikalawang antas ng lupain ng forlat, di ba? Panipi. Yakiz squinted at sumagot, kaya talagang mayroon ito. Ang aking anak na lalaki ay inagaw mula sa daanan na iyon. Tumugon si James, hindi ka naglagay ng sapat na pagsisikap sa pagpatay sa akin. Ang sekta ng Timaeus, sa kabilang banda, ay nagtakda ako bilang isang demonyo mula sa madilim na mundo at ipinadala. Ang mga powerhouse sa pang-itaas na grade at mas mababang grade ng Dailm rank. Gayunman, hindi mo sinubukan ng husto. Nahaharap sa panunuyan ni James, hindi nagalit si Yakiz. Sa halip, nagbuntong hininga siya. Ikaw ay isang pambihirang magsasaka na nakaligtas sa gayong mga paghihirap at panganib. Matapos purihin si James, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, bakit hindi ka pumunta sa sekta ng Yakiz? Nangako ako. Upang mabigyan ka ng isang mas mahusay na paggamot kaysa sa sekta ng Timaeus. Bibigyan kita ng puwang upang magkaroon ng iyong independenteng pag-unlad. Bibigyan kita ng anumang nais mo at ginagarantiyahan na maabot mo ang rurok ng rango ng Yeariswandailm. Ika-9 na pagdurusa sa loob ng 2 enterpok. Sinusubukan niya akong mag-recruit. Sinaising si James sa loob, alam. Si Yakiz ay interesado sa kanyang mga koneksyon at mapagkukunan. Umiling-iling si James at sinabing nakangiting, dapat mong maunawaan na sinusubukan kong maging Panginoon ng aking sariling mundo. Ayokong maglingkod sa iba. Kung tungkol sa kung mapoprotektahan ko ang mundo o hindi, magiging sa akin iyon. Kung nais mong maging kaibigan sa akin, maaari mo ring tulungan ako. Tiyak na igaganti ko ang pabor. Tumingin si Yakiz kay James at sinabi ng maingat, fine. Ang bawat tao'y may sariling mga ambisyon pa rin. Hanggat hindi ka naging isang kaaway ko, hindi ako makakapunta sa iyong paraan. Tumingin si James sa kanya at tinanong, maaari ba akong umalis ngayon? Sinabi ni Yakiz, maaari pa ring ayusin ang aming relasyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Ikaw at ang sekta ng Timaeus, sa kabilang banda. Sinabi ni James na nakangiting, syempre, naiintindihan ko. Kung hindi, hindi ko hihilingin sa iyo na makilala ako rito at sabihin sa iyo ang maraming mga lihim. Pagkatapos magsalita, itinaas ni James ang kanyang kamay at sinira ang porma sayon. Pagkatapos, lumipad siya palayo, iniwan si Yakiz. Si Yakiz ay hangina sa pagtataka. Nakatagpo siya ng maraming tao bago ngunit hindi niya maintindihan si James. Naintindihan niya ang isang bagay ng malinaw. Kung ang isang tulad ni James ay tumanggi na magsumite, pinakamahusay na huwag gumawa ng isang kaaway sa kanila. Kung hindi man, ang mga kahihinatnan ay magiging matigas na hulaan. Ang Sanctum Genesis World ay nirerango sa top 100 sa mga Great Genesis Worlds. Kabilang sa mga ito ay hindi mabilang na mga sekta. Gayunpaman, ang sekta ng Sanctum ang kanilang pinuno. Ang pinuno ng sekta na si Wiley, ay umabot sa rurok ng ika-9 na rango ng Year Acondailm. Kamakailan lamang ng pagdurusa at nasa kanyang kalakasan. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Yegor, ang sekta ng Linesworn ay mayroon ding 3 mga powerhouse sa Year Acondailm ranks 9th Tribulation's Peak.
Ang kanilang pangkalahatang lakas ay hindi maaaring ma-underestimated. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6188. Mas mahalaga, ang dalawang ito ay nagsumite na sa bagong alyansa. Sila ay mga madiskarteng lokasyon na kailangan ni James upang malupig. Gayunpaman, ang bagong alyansa ay may higit sa 100 ng mga powerhouse sa Uriswandale rango ng pang-9 na rango. Ang rurok ng pagdurusa sa mundo ng Sanctum Genesis. Ang pinakamalaking mga kaaway ni James ay ang pangkat ng mga powerhouse sa rurok ng Uriswandale. Ika-9 na kapigatian ng rango. Sa sandaling iyon, tumayo si James sa gilid ng rurok ng Uriswandale rango ng ika-9 na kapigatian. Tulad ng isang tigre na handa na mag-pounce sa kanyang biktima. Ang tatlong powerhouse sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Uriswandale rango, Layla, Rebella, at Zitlali, tumayo sa likuran niya. Ang Truett, Adair at Zaisha ay naroroon din. Tumanggi si James sa tulong ng 12 ng mga powerhouse na ipinadala ni Yegor at Matanaya. Hindi ito dahil siya ay mayabang at tiwala. Sa halip, mayroon siyang isang bagong plano matapos basahin ang impormasyong ibinigay sa kanya ni Yegor. Sa mga salita ni Truett, kailangan nilang magkaroon ng isang pambihirang labanan upang maitaguyod ang Jade Mora Empires. Autoridad. Ang labanan ay hindi kailangang maging masyadong malaki, at ang kanilang mga kalaban ay hindi kailangang maging napakalakas. Hanggat ito ay isang tao na may isang tiyak na impluwensya sa mga mundo ng Genesis, ang kanilang layunin ay nakamit. Si Layla ay malapit sa pagkumpleto ng ika-9 na pagdurusa ng Uriswandale, kaya niya talunin ang 20 kalaban sa ika-9 na pagdurusa ng Uriswandale rango. Samantala, nilinang ni Rebella ang form ng labanan sa Marcy Ice at maaaring tumagal sa 5 kalaban. Si Zitlali, sa kabilang banda, ay medyo mahina. Gayunpaman, pareho siya ng Marcy Ice combat form at Orient Force. Kaya, madali niyang labanan ang tatlong kalaban ng sabay-sabay. Sa kanilang tatlo kasama niya, halos hindi sila mapigilan hanggat hindi nila pinukaw si Major. Mga puwersa na katulad ng sekta ng TOMAEUS. Si Truett, Adair at Zaisha ay nasa gitnang baitang ng rango ng Uriswandale. Gayunpaman, mayroon silang form ng labanan sa Marcy Ice upang labanan ang mga kalaban ng isang rango na mas mataas kaysa sa kanilang sarili. Ang kanilang kolektibong lakas ay sapat upang malupig ang isang mundo na nirerango sa gitna ng nangungunang 100 ng Genesis. Mundo. Matapos ang isang pansamantalang katahimikan, dahan-daang sinabi ni James, maglaan tayo ng mga gawain. Si Layla ay mananagot para sa 11 powerhouse na nakalagay sa sekta ng Bihaterm. Rebella at Zitlali, kayong dalawa ay sumali sa puwersa at alagaan ang 7 powerhouse mula sa bagong alyansa. Nakalagay dito, Truett, Adair, Zaisha at ako ay dumiretso sa punong himpilan ng sekta. Ang pangkat ay nagpalitan ng sulyap sa bawat isa. Alam nila na ang lakas ni James ay hindi mas mababa kay Layla. Kung ang sekta ng Sanctum ay mayroon lamang 3 mga powerhouse sa Uriswandale ranks 9th Tribulation, siya ay higit pa sa may kakayahang hawakan ito. Kung walang mga pagtutol, maghiwalay tayo. Inihayag ni James ang mapa ng Greenlore na may alon ng isang kamay. Mahinahon na sinabi ni Layla, magkita tayo sa sekta ng Santuedad. Paano ang tungkol sa isang karera upang makita kung sino ang mas mabilis? Pagkatapos magsalita, nawala si Layla sa isang flash. Malamig na sumingit si Rebella, bakit ka kumpiyansa? Fine, tingnan natin kung sino muna ang makarating doon. Tumingin siya. Zitlali, at pagkatapos ay mabilis na nawala ang dalawa. Tiningnan ni James ang mapa ng Greenlore at malamig na sinabi, ang layunin ng labanan na ito ay upang maitaguyod ang kapangyarihan ng Jade Mora Empire. Huwag magpakita ng anumang awa. Ang sinumang nang ahas na pigilan ay papatayin. Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at ibinalot ang kanyang mga kapangyarihan sa paligid ng Truett, Adair at Zaisha. Ang pangkat ay agad na nagbago sa mga light ray at nalubog sa Greenlore map. Sa susunod na sandali, nakarating sila sa harap ng isang Grand Palasyo. Si James at ang kanyang mga kasama ay natigilan matapos makita ang kahanga-hangang palasyo sa dulo ng matangkad staircase. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 6189. Tiningnan ni Truett ang pangunahing bulwagan sa unahan nila at ngumiti ng cynically, ang kanilang lakas ay hindi pangkaraniwan, ngunit ang kanilang. Ang palasyo ay maihahambing sa isang pangunahing puwersa. Sinabi ni Adair, mas nakatoon sila sa hitsura. Narinig ko ang sekta ng Sanctum ay labis na malupit sa loob ng mundo ng Genesis. Ang kanilang sekta ay gumagamit ng mga sanggol upang linangin. Ang kanilang sekta na pinuno, si Wiley, ay gumagamit din ng dugo ng mga sanggol upang ibabad ang kanyang katawan. Bukod dito, mayroon din siyang hindi mabilang na mga alipin. Tumango si Zeisha at sinabi, narinig ko rin ang tungkol sa mga alingawngaw. Matapos maabot ang balita sa sekta ng Timaeus, talagang galit si Layla at nais na sirain ang mga ito. Gayunpaman, pinigilan siya ni Zachary na gumawa ng aksyon. Napanganginig si James, mukhang sina Zachary at Wiley. May ilang uri ng relasyon. Ibinaba ni Zeisha ang kanyang ulo at sinabi, may mga alingawngaw na ang Sanctum. Ang pinuno ng sekta ay isang seductress. Siya ang kapareha ng parehong Zachary at Gladwin. Tumawa si James at sinabi, ano ang isang magulo na relasyon? Kailangan nating sirain ang lugar na ito at alamin ang katotohanan. Pagkatapos magsalita, dahan-daang umakyat si James. Hagdan at lumapit sa Golden Palace. Agad na sumunod sina Truett, Adair at Zeisha. Ang pangkat ay nagtapon ng kanilang Genesis Divine Light, at ang kanilang chrome ay sumisid sa hangin. Ang bawat hakbang na kanilang ginawa ay magiging sanhi ng sekta ng Sanctum. Maraming mga powerhouse mula sa sekta ng Sanctum ay agad na naalerto at lumipad. Gayunpaman, natakot sila ng mga ekspresyon matapos makita ang kanilang mga makapangyarihang kaaway. Sino ka? Paano? Maglakas loob ka bang sumire sa sekta ng Sanctum? Mayroon ba kayong isang hiling sa kamatayan? Ang apat na mga powerhouse sa ang ikasyam na pagdurusa ni Eurus Wandale rank ay nagmula sa kalangitan. Tumayo sila sa harap ng pangkat ni James na may nakamamatay na oris. Matapos madama ang mga ranggo ng paglilinang ni James at ng kanyang mga kasama, ang apat na mga powerhouse ay agad. Nakakainis na mga ekspresyon. Tatlo sa gitnang baitang ng ikasyam na pagdurusa ng Eurus Wandale, at isa sa rurok ng Eurus Wandale ranks 8 kapigatian. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumunta dito? Ikaw. Mahina ngunit ng ahas na masira sa sekta ng Sanctum. Mayroon ba kayong isang hiling sa kamatayan? Ikaw. Overestimated ang iyong sarili. Lumuhad at kawtaw. Maaari naming malaya ang iyong buhay. Ang dalawang babaeng ito ay maganda. Nagkataon, kailangan ko ng alipin upang linangin. Haha. Agad na sinisingil ni Truett at sinabi, iwanan ang apat na bastards na ito sa akin. Huwag makagambala. Apat na malaking golden sword energies ang bumagsak mula sa sky at nadulas patungo sa apat. Mga powerhouse. Habang ang enerhiya ng Tayback ay dumaan sa walang bisa, pinatay nito ang mga nakapalibot na miyembro mula sa kabanalan. Sekta. Samantala, ang apat na mga powerhouse ay agad na lumukso sa kalangitan at sinisingil sa Truett. Tiwala sila at nakamamatay. Sa kasamaang palad, pinasok na ni Truett ang form ng labanan sa Marcy Ice at pinatay ang dalawa bago nila magawa. Kahit reaksyon, ang natitirang dalawang powerhouse ay nagulat at mabilis na lumingon upang makatakas. Gayunpaman, nahuli ni Truett sa kanila agad at hiniwa ang mga ito sa kalahati. Umiling-iling si James at sinabi na nakangiting, sobrang walang awa siya. Pinigilan niya ang pagpatay sa nakaraan, ngunit tila nasanay na siya ngayon. Sumangot si Adair, nararapat silang mamatay. Ang lugar na ito ay umaapoy sa mga demonyo. Si Truett ay nakarating sa lupa na may malakas na bang at kaagad. Sanhi ng isang malalim na hukay sa hagdanan. Agad na sumabog ang force ng mga miyembro ng sekta ng Sanctum na nakatayo sa harap. Itinaas ni Truett ang kanyang ulo at sinabing, apat na mga powerhouse sa gitnang baitang ng Eurus Wandale. Ang ikasyam na pagdurusa ni Rank ay walang espesyal. Mayroon bang iba na maaaring maglaban? Hindi iyon masaya. Agad na umulan si Adair sa kanyang parada. Sinasabi, hindi mo ba mapigilan ng kaunti? Paano kung takutin mo ang kanilang pinuno? Kung nangyari iyon, talunin natin. Ikaw ay sa halip. Tumango si Zeisha at sumang-ayon, tama siya. Panatilihin ang isang mas mababang profile, gagawin mo.
Wala ka bang respeto kay James? Ang pag-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6190. Natigilan sandali si Truett. Pagkatapos, mabilis siyang lumakad kay James at sinabing, paumanhin, James. Ninakaw ko ang iyong limelight. Pinahihit ni James ang kanyang mga mata sa Truett, pagkatapos ay umakyat sa hagdan. Sa sandaling iyon, isang dosenang mga powerhouse sa Years One Day rango ng ika-9 na kapigatian ang lumipad sa labas ng palasyo. Nagdala sila ng isang pulang upuan ng sedan na natatakpan ng mga pulang kurtina ng gauze. Isang magandang babae na may mabibigat na pampaganda at nakasuot ng makulay na balabal na nakaupo sa loob ng upuan ng sedan. Siya ay may isang kaakit-akit at nakakalungkot na hitsura. Ang kanyang bawat kilusan ay naglabas ng kagandahan, at siya ay hindi kapani-paniwalang nakakaakit. Agad na naging mapagbantay si Adair nang makita siya at pinaalalahanan si James, iyon ang sekta na sekta. Pinuno, Wiley Harriet, mag-ingat, marunong siya sa sining ng kaluluwa. Bulong din ni Zaciel, nasa rurok siya ng Years One. Ang ika-9 na pagdurusa ni Dale Rank. Mas mabuti tayong magbabantay. Itinaas ni James ang kanyang ulo at sinabi na nakangiting, Wiley, ha? Hindi siya mukhang nakamamanghang sa inyong dalawa. Ang Zachary ay may natatanging lasa sa mga kababaihan. Tumahimik si Zaciel. Ipinagmamalaki ni Truett, sino ang nagmamalasakit sa kanyang hitsura. Sa mundong ito, ang aking asawa at Angga ang pinaka magagandang babae. Hindi maihahambing ang iba. Sa sandaling natapos ni Truett ang pagsasalita, nakaramdam siya ng dalawang pag-alit na sulyap mula sa likuran niya. Mabilis siyang ngumiti at sinabing, syempre, maganda rin kayong dalawa. Sina Zacia at Adair ay sumingit sa kanya. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ng mapang-akit na pagtawa ay nagmula sa loob ng sedan chair. Kayong dalawang lalaki ay medyo kawili-wili. Ang isa ay maganda, at ang isa ay nakakatawa. Kung makukuha ko kayong dalawa at mayroon ka bilang aking mga alipin, ang aking mga araw ay tiyak na puno ng libangan. Ang susunod na segundo, isang nakasisindak na aura ay nagmula sa Golden Palace at isang taong may edad na may suot na kulay abo. Lumitaw si Robe. Nakakakita ng lalaki, sumimangot si James at sinabi, isa pang magsasaka sa rurok ng Years One Dale. Ika-9 na kapigatian ng ranggo. Malamig na sinabi ni Truett, hindi lamang iyon. Siya ang pinuno ng sekta ng Bihaterm na si Yancy Quaid. Natigilan, tinanong ni James, ang ama ni Silok. Tumanggaw si Truett at sinabi, oo. Bagaman nasa rurok lamang siya ng ika-9 na pagdurusa ng Years One Dale, malapit na siya sa ranggo ng Quasi-Declan. Pangalawa siya sa ranggo ng sinaunang mundo ng Genesis. Nag-squint si James at tinanong, mas malakas siya kaysa sa Layla. Sol-emang sinabi ni Truett, hindi pa sila nakipaglaban dati. Ipinapalagay ko na ang pagkakaiba sa lakas ay hindi iyon malawak. Bigla, lumitaw si Yancy sa upuan ng sedan. Na may isang flash. Binalot niya ang kanyang mga braso kay Wiley at chuckled lewdly. Gusto ko ang dalawang iyon. Gusto kong gawin silang mga alipin ko. Agad na naiinis si James sa paningin. Ang mataas na lipunan ay talagang isang magulong bilog. Si Wiley ay parang si Zachary at kasosyo ni Gladwin. Gayunpaman, kasama rin niya ang pinuno ng sekta ng Bihaterm. Ang dalawa ay gumawa ng intimate sa loob ng upuan ng sedan na parang walang nasa paligid. Tulad ng malapit ng kumilos si Truett, pinigilan siya ni James. Malamig na sinabi ni Truett, nakakainis ako. Sinabi ni James na nakangiting, kahit na, kailangan mong tiisin ito. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6191. Sa sandaling ito, mabilis na tinakpan ni Adair ang kanyang mga mata. Pagkatapos, gumamit siya ng isa pang kamay upang masakop ang mga mata ni Zacia. Paano nasasaksihan ng mga babaeng nabubuhay na nilalang ang ganoong eksena? Inatake ni Yancy si Wiley nang walang ingat ngunit biglang huminto. Sir Yancy, mangyaring huminahon. Tatalakayin natin ito mamaya pagkatapos kong makitungo sa 2 taong nakakaakit na lalaki. Tulad ng para sa 2 babaeng nabubuhay na nilalang, mukhang masaya din sila. Ang boses ni Wiley ay gumawa ng iba pang mga nabubuhay na nilalang.
Shudder. Nang tumigil siya sa pag-atake, tiningnan niya sina Zaysha at Adair na walang tigil. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabing, pareho silang Nobel yung detcom na titirang mga buhay na nilalang. Panatilihin ang mga ito sa isang piraso. Tumawa si Wiley. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang 2 piraso ng pulang tela ay lumipad. Sa pamamagitan ng kahanga-hangang kapangyarihan ng Genesis, lumipad sila kay James at Truett. Boom! Sa malakas na boom, si James' Amethyst Gold Power ay kumalas sa 2 pulang tela, at hindi mabilang. Ang mga punit na piraso ng pulang tela ay napuno ng kalangitan. Tumawa si Wiley, nagulat. Nasa rurok ka lamang ng ika-8 pagdurusa ng Euryswandale Rango. Malakas ka, sinabi ni James kay Truett, Zaysha, at Adair, dapat kang bumalik sa aking kaluluwa. Space. Hindi, tumanggi si Truett. James, bagaman mababa ang aming mga ranggo ng paglilinang, maaari nating. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, James itinaas ang kanyang kamay, at sina Zaysha at Adair ay inilagay sa kanyang kaluluwa. Natigilan si Truett. James, ang sitwasyon ay nagbago, gayon din ang ating mga kalaban. Malamig, sinabi ni James, babae na nabubuhay. Ang mga nilalang ay hindi angkop para sa labanan na ito. Noon lang, biglang lumipad si Wiley. Ang aura ng rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Euryswandale ay napuno ang lugar. Bigla, ang buong saligan ay napuno ng pula habang ang mabangong hangin ay lumusot. Ito ay parang nasa pulang purgatorio. Ito ay lason. Takpan ang iyong mukha, paalala ni James. James, hayaan mo akong subukan ang kanyang lakas. Si Truett ay kumalas sa kanyang kamay, at isang kalasag ay sumulpot sa kanyang katawan. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang form ng labanan sa Marcy Ice at patungo kay Wiley. Kaagad, tumingin si James at nakita si Wiley na may hawak na itim na loot sa kalangitan. Mukha siyang kaakit-akit. Ang loot ay gumawa ng isang malambing na hum. Ang bawat tala ay nag-pluck ng mga heartstrings ng isa. Para bang maaari itong hawakan ang kaluluwa ng isang tao. Sa ngayon, si Truett, na nagtipon lamang ng 12 ng mga gintong tibak sa kalangitan kasama ang napakaganda ng kulay abo na kapangyarihan, nilamon ang mga tunog ng tunog. Ang katawan ni Wiley ay sumabog. Nagpakita siya sa tabi ni Truett, na nahulog sa isang pag-asa. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang isang tunog na hindi tinatablan ng hadlang ay sumabog sa kanya. Sa instant na iyon, bumalik si Truett sa kanyang katinoan. Nakita niya na nilalabanan ni James ang nobelang blades ng mga blades ng tunog ng Wiley at patungo sa kanya. Ano ang isang malakas na pag-atake ng tunog ng demonyo? Sumiksik si Truett bago hilahin ang isang itim na tela. Ginamit niya ito upang takpan ang parehong mga mata at tainga. Pagkatapos, tinawag niya ang 12 ng mga gintong tibak patungo kay Wiley. Ang pagharap sa magkasanib na pag-atake ni James at Truett, si Wiley, na naisip na siya ay nasa kontrol, ay pinilit na bumalik. Malayo pagkatapos ng ilang pag-ikot ng pakikipaglaban. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6192. Bigla, kasunod ng flash ng malakas na kulay abo na ilaw ng tibak ni James, ang itim na loot sa kamay ni Wiley. Nabagsak, na nagdulot sa kanya ng gulat. Tulad ng malapit na siyang makatakas, napuspos siya ng isang malaking porma sayon. Hindi siya sinalakay ni James at Truett. Sa halip, inatake siya ng isang halos 2 taong gulang na sanggol. Ang sanggol ay tulad ng multo. Nagmadali siya patungo kay Wiley at sinira ang banal na ilaw ng Genesis ng huli. Pagkatapos, sa isang pag-ikot, siya ay naging isang nagninangas na pulang ilaw ng tibak at tinusok sa katawan ni Wiley. Ano ang isang malakas na espiritual na katawan, bulalas ni Wiley. Ngunit, wala itong kamanghamanghang. Pagkatapos, ang katawan ni Wiley ay nagpalabas ng isang mas nakasisilaw na pulang ilaw, at ang mga sugat sa kanyang pisikal na katawan ay agad na gumaling. Gayunpaman, bago lumaban si Wiley, natrap siya ng quasar lightning at multicolored apoy sa pagbuo. Agad na, 2 lilagintong masasamang espiritu ang pinigilan si Wiley mula sa magkabilang panig. Nang madama ang kakilakilabot na aura ng kamatayan, sumigaw si Wiley sa takot, "Sir Yancy, mangyaring iligtas mo ako." Nakalulungkot.
Idinagdag ni James ang soundproof barrier sa pagbuo. Kaya, ang kanyang sigaw para sa tulong ay hindi marinig. Habang sinalakay ng dalawang masasamang espiritu sina Wiley, Lizzie, Leah, at Fennec ay sinalakay din siya. Siya ay ganap na pinigilan. Noon, lumitaw si James bago si Wiley at ngumiti. Nakarating ka lang sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Years One Day Rango. Bakit ka sobrang mapagmataas? Laruan ka lang sa amin. Nang marinig iyon, nagmamadali si Wiley, mangyaring. Huwag mo akong patayin. Maaari kitang dalhin ang walang katapusang kaligayahan. Ay pangako ko sa iyo. Hindi mo kailangan iyon. Sa pamamagitan ng isang ngiti, nag-ambala siya ni James. Hindi ko gusto ang mga kababaihan na labis na manika at hindi mahal ang kanilang sarili. Habang nagsasalita, siya itinaas ang kanyang kamay. Hindi mabilang na madilim na mga inscription ng sumpa na napaputok kay Wiley. Agad, sumigaw siya sa takot. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Yancy, Wiley, nasa rurok ka ng rango ng Years One Day. Ikasyam na kapigatian. Bakit ka nagtagal upang makitungo sa dalawang nabubuhay na nilalang? Naapektuhan ba ang iyong lakas pagkatapos ng isang buwan lamang? Meseng sa paligid. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang pagbuo sa walang bisa ay nagkalat. Nahulog si Wiley sa lupa, nakakapit sa kanyang ulo. Gamulong siya sa lupa habang umiiyak. Malinaw kung gaano siya nasasaktan. Sumpa ba iyon? Sumimangot si Yancy. Kabilang sa dalawang nabubuhay na nilalang, ang isa sa kanila ang inapo ni Franciscus. Habang nagbubulong-bulong, siya tumingin sa walang bisa sa pagkabigla. Napansin niya na sina James at Truett, na nakipag-ugnay kay Wiley, ay hindi nasaktan. James, ano ang ginagawa mo? Wala akong sapat na kasiyahan. Bakit ka tumigil? Nagreklamo si Truett. Paano pa nais mong magsaya? Sinulyapan siya ni James. Huwag kalimutan na mayroon kang asawa. Nakaramdam si Truett ng awkward habang tumatawa siya. Sir Yancy, dapat na ito ay sa iyo ngayon. Tumingin si James kay Yancy. Gaano karalaki? Kawili-wili. Sumiksik si Yancy at sinabing, hindi ka karapat dapat na labanan sa akin. Pagkatapos, siya tinipon ang kanyang kapangyarihan ng Genesis at sumigaw, kayong dalawa mula sa sekta ng Santuari, mayroon ang iyong pinuno ng sekta. Sinumpa, patuloy ba kayong manonood ng walang ginagawa? Kaagad pagkatapos nito, dalawang anino lumitaw sa likod ng bundok ng sekta ng santuaryo. Humakbang sila sa walang bisa, sinamahan ng isang nakakatakot na hangin ng gory. Nang makita ang eksena, sina James at Truett ay hindi makakatulong ngunit sumimangot. Napanood nila habang ang mga anino ay naging isang lalaki at isang babae. Nagpakita sila ng wala kahit saan. Ang lalaki ay may ulo na puno ng puting buhok, ngunit ang kanyang balat ay masikas. Mukha siyang gwapo. Sa kabilang banda, ang babae ay nakamamanghang at kaakit-akit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6173. Sa pagtingin sa kanila, biglang sumingit si Truett at sinabing, hindi ko inaasahan ang dalawang masasamang paggawa ni Yin at Yang. Ang mga demonyo nalilito sa mundo ng Genesis at maging mga Grand Patriarch ng sekta ng Sanctum. Kakaiba, ang lalaki at babae ay nakuha. Tila hindi nila inaasahan na makilala sila ni Truett sa unang tingin. Ang dalawang demonyo ni Yin at Yang. Hinabol ni James ang labi niya. Mas masahol ba ang kanilang reputasyon kaysa sa akin? Tumawa si Truett. James, kung ihahambing mo ang iyong sarili sa kanila, ininsulto mo ang iyong sarili. Kayong dalawa, ang babaeng powerhouse. Biglang sumigaw, gaano kakatapang na dumating at magdulot ng problema sa sekta ng santo. Buhay. Ang male powerhouse ay may isang baluktot ng ngiti tulad ng sinabi niya, dahil makikilala tayo ng isang tao sa una. Sulyap, dapat silang maging mga kaaway. Patayin mo sila. Nakatitig sa kanila, sinabi ni James, ninakaw mo ang aking katayuan bilang Demon Lord, syempre mayroon ako. Upang patayin ka. Habang nagsalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay at nagtapon ng isang suntok. Isang nakasisindak na kapangyarihan ng amethyst ginto na patungo sa dalawang demonyo ni Yin at Yang. Sa sandaling iyon, ang Galit Wind, Quasar Kidlat, at Sumpa ang mga inskripsyon na napuno ang kalangitan.
Ang walang kulay na apoy na may lakas ng Genesis at kulay abo na kapangyarihan ng kasaysayan ay nagbago ng kulay ng langit at daigdig. Nang madama kung gaano kalakas at nakakatakot ang kapangyarihan, ang dalawang demonyo ni Yin at Yang ay hindi nang ahas. Diretso itong harapin. Sa halip, sabay-sabay silang nag-dodge. Boom! Sa malakas na dagandong, ang kapangyarihan ng Amethyst Ginto ay sumire sa kalangitan. Agad, ang pangunahing bulwagan ng sekta ng Sanctum ay gumuho, kasama ang saklaw ng bundok sa likuran nito. Ang pagsaksi sa gayong kakilakilabot na lakas, nagbago ang ekspresyon ni Yancy. Paano niya makontrol ang kapangyarihang pangkasaysayan? Nag-disguise ba siya ng kanyang rango? Dapat siya ay nasa quasi-demon rango. Habang nagulat pa siya, ang dalawang demonyo ni Yin at Yang pati na rin sina James at Truett ay nagkaroon. Nagsimula ng makipaglaban sa walang bisa. Ang dalawang demonyo ni Yin at Yang ay nagpakawala sa gory wind kasama ang hindi mabilang na itim at puting mga kalansay. Mabilis na bumagsak ang hangin. Kung saan man ito lumipas ay mapupuno ng mga nakapangangilabot na pag-iyak. Napahamak nito sina James at Truett. Sa kabilang banda, ginamit ni Truett ang gintong taybak at ang Eurus 1 Genesis Bell James ay ipinahiram sa kanya. Labanan ang mabaliw na pag-atake ng hindi mabilang na mga balangkas. Pumasok si James sa pangatlong form ng labanan sa Marcy Ice. Gamit ang kanyang tunay na gintong katawan, hinarang niya ang itim at puting mga kalansay at sinalakay ang Yang Demon. Ang apat sa kanila ay nakipaglaban sa kalangitan, ang kanilang mga anino ay nakikipag-ugnay sa isa't isa. Ang mga kapangyarihan ng Genesis, lakas ng gintong taybak, Amethyst Ginto na kapangyarihan, at itim at puting mga kalansay. Nakumpleto ang bawat isa habang bumangga sila. Ang kasunod ng labanan ay ang pagkawasak ng lahat ng arkitektura, halaman, at bundok sa paligid ng sekta ng Sanctum. Naapektuhan din ang mas mababang ranggo na buhay na nilalang ng sekta ng Sanctum. Maraming mga casualty. Ito ay isang grounding at kakilakilabot na labanan. Ang lahat ng mga uri ng kapangyarihan ay inaatake ng walang awa at pinatay ang maraming kaluluwa. Sa ilalim ng sakuna na ito, ang sekta ng Sanctum ay inalog at nahulog sa kadiliman. James, hindi na ako makakahawak ng mas mahaba, sabi ni Truett matapos na gumamit ng maraming lakas ng taybak upang salakayin ang mga balangkas. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at dalawang violet gintong masasamang espiritu ang lumitaw sa tabi ni Truett. Tinulungan nila ang huli na pigilan ang mga pag-atake ng mga balangkas. Ang hindi inaasahan ng dalawang demonyo ni Yin at Yang. Lunok ang mga balangkas. Inisip nila na ang mga masasamang espiritu ay aatake at putok ang mga balangkas. Ngayon, gayunpaman, ang mga espiritu ay lumalaki ng malakas sa bawat balangkas na nilamon. Yin, ang kanyang masasamang espiritu ay kumokonsumo ng aming kapangyarihan. Ang sandaling nawalan ng focus si Yang Demon, siya ay tinamaan ng James. Ang nakasisindak na kapangyarihan ay nagdulot ng Yang Demon na magpalabas ng isang mabaho, metal na amoy bilang hindi mabilang na mga sugat. Lumitaw sa kanyang pisikal na katawan. Nang makita ito, lumipad siya palayo, sumisigaw sa takot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6174. Inilunsad ni James ang isang follow-up na pag-atake, gamit ang mga inskripsyon ng sumpa upang mapuspos ang Yang Demon. Kaagad, lumitaw ang isang malaking masamang espiritu at hinawakan ang Yang Demon bago siya kumonsumo. Sa susunod na segundo, ang malaking masamang espiritu ay nagpalabas ng isang pulang ilaw. Ang laki nito ay dumami, at ang aura nito ay naging mas nakakatakot. Ang rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Eurus 1 Dale Rango, bulalas ni James. Nagtagumpay ba ang mahusay na sumpa ng kasaysayan? Bigla, ang masamang espiritu na may isang mahusay na aura ay lumingon. Itinaas nito ang kamay nito at natupok ang hindi mabilang na mga balangkas sa paligid nito. Holy crap, bulalas ni Truett. James, nakakuha ka ba ng kapalaran muli? Ngumiti si James. Sa pamamagitan ng isang flash, lumitaw siya sa tabi ni Yin Demon, na nagulat. Dapat kang pumunta din. Pagkatapos, ipinadala niya si Yin Demon na lumilipad patungo sa nakasisindak na masamang espiritu. Sigaw ni Yin Demon habang nilamon siya. Pagkatapos, ang masamang espiritu ay nagpalabas ng isang nakakatakot,
Nagninangas na pulang ilaw at natupok ang iba pang mga masasamang espiritu. Ito ay nasira sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Urswandailm Rango, bulalas ni Truett. James, magiging halimaw ito. Ang TT ay hindi isang halimaw ngunit isang demonyo. Itinaas ni James ang kanyang kamay at pinagsama ang kanyang sarili sa masamang espiritu. Lahat ng isang biglaang, ang langit at lupa ay naging pula. Ang pamumula ay napuno ng buong mundo, nagtatanim ng malaking takot sa mga buhay na nilalang. Hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang ng sekta ng Sanctum ay nabigla sa nakasisindak na eksenang ito. Isang natigilan na sila na maaaring talunin ni James ang tatlong powerhouse sa rurok ng Urswan. Ang ikasyam na pagdurusa ni Dailmrank. Ngayon, maaaring sirain ni James ang langit at lupa. Ang mga nabubuhay na nilalang ay hindi makakatulong ngunit sumamba sa kanya. Kabilang sa mga ito ay mga powerhouse sa rurok ng ikawalong pagdurusa ng Urswandailm Rango. Gayunpaman, kumpara kay James sa kalangitan, wala sila. Tumayo si James sa walang bisa, ang kanyang mga kamay na nakabalot ng hindi mabilang na nagninangas na mga inscription sa sumpa. Mabilis silang kumalat, kung saan lumipas ang mga inscription, ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang ay lumuhad sa lupa. Ang mga nabubuhay na nilalang ay nang-ahas kahit na huminga. Ito ang mahusay na sumpa ng kasaysayan, pinalawak ni Yancy ang kanyang mga mata at bulalas. Ito ay ang mahusay na sumpa ng Francistes. Matapos magsalita, nakakita siya ng isang thread ng kamangha-manghang nagninangas na pulang sumpa. Ang mga inscription ay patungo sa kanya. Paano ka maglakas loob? Umungal si Yancy. Itinulak niya ang kanyang mga palad pasulong. Dalawang mahusay na kapangyarihan ng Genesis ang Sum-Iris sa hindi mabilang na mga inscription ng pulang sumpa. Pagkatapos, ang Genesis banal na ilaw ay nakapaligid sa kanyang katawan. Sa isang paglukso, tumungo siya kay James sa kalangitan. Sa pagtingin kay Yancy na may isang mahusay na aura, malapit nang salakayin si Truett kasama ang kanyang taybak kapag siya ay inilagay sa kaluluwa ng kaluluwa ni James. Iyon ay dahil alam ni James na si Yancy ang kanyang tunay na kaaway. Ang mga nauna ay pagsasanay lamang. Lumipad si Yancy kay James. Hindi niya napigilan ang layo. Sa halip, sa kanyang makapangyarihang aura, ginamit niya kaagad ang kanyang killer. Itinulak niya ang hindi mabilang na mga palad, na nagpapadala ng malaking presyon kay James. Walang pagpipilian si James kundi ibigay ang lahat ng nakuha niya. Si Yancy ay isang powerhouse sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Urswandailm Rango. Ang kanyang kakayahan ay dapat nakatulad sa Lilas. Gayunpaman, kumpara kay Wiley at ang dalawang demonyo ni Nain at Yang mula pa, marami pa siya. Makapangyarihan. Nang harapin ang gayong powerhouse, hindi kayang maging walang ingat si James. Naaktibo niya ang form ng labanan sa Marcy Ice at ang panghuli gintong katawan ng sabay. Kahit na matapos itong gawin, kailangan pa rin niyang gamitin ang kanyang supernatural na kapangyarihan upang tumugma kay Yancy. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6175. Sa kabilang banda, mas lumaban si Yancy, mas natakot siya. Sa una, sumuko siya sa pagharap kay James gamit ang Genesis power upang maiwasan ang mahusay na sumpa sa historial ng huli. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang form ng labanan ni James Marches ay napakalakas. Ang mga paggalaw ni James ay kakaiba, at ang kanyang mga pag-atake ay malakas. Ang kanyang bilis at lakas ay naaayon kay Yancy. Hindi mapayagan ni Yancy si James na mabuhay. Kung hindi, ang huli ay magiging isang banta sa mundo sa hinaharap. Sa kaisipang iyon, sinaktan muli ni Yancy si James ng hindi mabilang na mga palad, pinalaki ang distansya sa pagitan nila. Pagkatapos, binaril niya ang isang makulay na signal sa walang bisa. Matapos makitungo sa mga palad, pinaglaruan ni James, tumatawag ka ba ng tulong dahil hindi ka maaaring manalo? Kid, itinago mo ng maayos ang iyong kakayahan. Sa isang malamig na tinig, sinabi ni Yancy, ikaw ang inapo ni Francistes. Sigurado ako na ikaw ay nasa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Urswandailm, ngunit nagkukunwari ka. Sa rurok ng Urswandailm Rango ng 8 kapigatian. Sinungaling ka. Nang marinig iyon, tumawa si James. Pinagpapawisan mo ako dahil hindi mo ako matatalo. Ito ba kung paano kumikilos ang isang matuwid na tao?
Huwag maging mapagmataas. Sumiksik si Yancy at sinabing, nasugatan ako. Ang nakaraang labanan, at ang aking kakayahan ay hamina. Kung hindi, sa palagay mo maaari mong pigilan kahit 10 gumagalaw mula sa akin. Huwag kang maglakas loob na isipin na tumakbo palayo. Ang aking sekta ay may 18 powerhouse sa rurok ng Eurus Wandale Rango ng ika-9 na pagdurusa sa Sanctum Genesis World. Kapag dumating na sila, mapapawi ka. Ganun ba? Itinaas ni James ang kilay niya. Inaasahan ko ito noon. Tingnan natin kung ang iyong tulong ay darating ng mas maaga kaysa sa akin. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ni Yancy. Hindi niya maramdaman ang 12 ng mga powerhouse sa rurok ng Eurus Wandale Rango ng ika-9. Ang pagtatago ng pagdurusa sa mundong ito. Umalis ba sila, o pinatay sila? Hindi sila maaaring patayin. Lahat sila ay mga powerhouse sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Eurus Wandale Rango. Maaari silang maglakad ng malaya sa buong mundo ng Genesis. Maliban kung nakatagpo sila ng isang powerhouse sa rango ng Quasi-Declan, hindi sila mamamatay ng napakabilis. Pagkatapos, sa timog na bahagi ng walang bisa, lumitaw ang isang matangkad at magandang figure. Layla. Nagbago ang ekspresyon ni Yancy. Nakatingin kay Layla, ngumiti si James. Mabilis ka, tulad ng inaasahan. Hamiya si Layla bilang tugon, nalilito. Pagkatapos, lumingon siya upang tumingin kay Yancy. Nakaharap sa kanyang matalim na titig, hindi maiwasang si Yancy sa takot. Pagkatapos ng lahat, si Layla ay naging batas na nagpapatupad ng mahusay na nakatatanda ng sekta ng Timaeus. Kasabay nito, siya ang naging mahusay na pagpapatupad ng batas ng buong matuwid na alyansa. Pinatay niya ang higit sa libo-libong mga pinuno at Panginoon. Nakipaglaban siya para sa karamihan ng mga rehiyon ng Genesis ng sekta ng Timaeus. Siya ay isang powerhouse sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Eurus Wandale Rango. Gayunpaman, hindi siya umaasa sa paglilinang sa mga santuaryo o mapagkukunan ng paglilinang. Sa halip, siya ay naging isang powerhouse mula sa pakikipaglaban sa mga laban. Bagaman nasugatan si Yancy at hindi pa nakuhang muli ang lahat ng kanyang kakayahan, kahit na siya ay nasa kanyang rurok, baka siya hindi magagawang talunin si Layla. Bukod dito, naroon si James, na ang kakayahan ay hindi alam. Si Yancy ay nagkaroon ng 0 na pagkakataon na manalo. Bilang isang pinuno ng sekta, ang kanyang reputasyon ay maiiwasan kung tumakas siya ngayon. Galit na itinuro ni Yancy sa Layla. Hindi ka ba ang pagpapatupad ng batas na mahusay na nakatatanda ng sekta ng Timaeus? Paano ka makakasama sa descendant ng Francisques? Ikaw, Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6196. Nakalagay ka sa pangalawa sa mga powerhouse sa rurok ng ika-9 na rango ng Eurus Wandale. Ang pagdurusa sa mundo ng Genesis, Layla ay nagambala ng malamig. Gusto kitang hamanin, ngunit hindi ako makakahanap ng isang pagkakataon. Ngayon na ang oras, Layla. Nagpanik si Yancy. Habang tumatakbo pa atras, nagagalit siya, dahil nasugatan ako, siguradong mananalo ka. Ikaw. Gayunpaman, tulad ng pag-atake ni Layla kay Yancy, ang terrifying aura ay naipakita sa silangang bahagi. Nang walang bisa, sa ilalim ng aura, ang hindi mabilang na mga rift ay lumitaw sa walang bisa. Agad na gumuho ang walang bisa. Si James at ang iba ay lumingon upang tumingin sa walang bisa. Nakita nila ang kabanalan ni Yakis at 12 ng mga powerhouse sa rurok ng rango ng Eurus Wandale. Ang ika-9 na pagdurusa na naglalakad. Nang makita iyon, si Yancy, na natakot, ay tumatawa ng malaya. Nagkaroon na siya ng pagkakataon na mabuhay. Dumating na ang tulong ko. Ngayon ang magiging iyong doomsday. Layla, kahit gaano ka kalakas, hindi ka magiging tugma ng isang powerhouse sa Quasi-Declan Rango. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na patayin ka ni Yakis. Hahayaan ko lang siyang aisil ang iyong paglilinang at gawin kang aking kapareha sa paglilinang. Pagkatapos, dinilaan ni Yancy ang kanyang labi-ludli. Kinuha ko ang isang magarbong sa iyo ng sabay-sabay. Ngayon, maaari akong maging matalik sa iyo. H-A-H-A-H-A-H-A-H-A.
Sa pagtingin sa kung paano natatawa si Yancy, pinalabas ni Layla ang isang nakamamatay na enerhiya. Gayunpaman, naharang siya ni James. Huminahon ka ngayon. Si Layla ay hindi nagsasalita. James, matagal na hindi nakikita. Sa oras na ito, ang kabanalan ni Yakiz ay tumawa sa labas ng singsing ng walang bisa. Sir Yakiz, tumingin si James sa kabanalan ni Yakiz. Hindi ka ba abala? Bakit malaya kang manood ng labanan? Wala namang magawa ngayon. Yakiz. Tumawa ang kabanalan. Interesado ako sa iyong labanan. Nang marinig iyon, si James ay ngumiti ng makahulugan. Ang kabanalan ni Yakiz ay isang tuso na tao. Maaaring mayroong isang dahilan sa likod ng kanyang hitsura. Pagkatapos, si Yancy, na una ay tumatawa, ay lumitaw sa tabi ng kabanalan ni Yakiz. Sir Yakiz, sa wakas narito ka na. Ito ang ina po ni Francistes. Siya ay isang demonyo ng madilim na mundo. Sinusubukan niyang makuha ang ating Sanctum Genesis World. Malinaw siyang laban sa aming bagong alyansa. Gayun din, ito ay si Layla, ang pagpapatupad ng batas na mahusay na nakatatanda ng TOMAEUS sect. Siya ay nakipag-away sa isang madilim na demonyo. Dapat nating mahuli siya at aisil ang kanyang paglilinang. Pagkatapos, maaari nating tawagan ang mundo ng Genesis at ilantad ang sekta ng Timaeus. Kapag ang kabanalan ni Yakiz narinig ang mga salita ni Yancy, iginuhit niya ang mga mata sa kanya. Hindi ka ba dapat mag-recuperate sa punong himpilan ng sekta ng Bihaterm? Hindi ka maaaring kahit makilahok sa labanan sa oras na ito, kaya bakit ka narito? Nang marinig iyon, natigilan si Yancy. Hindi, Sir Yakiz. Ang sekta ng Bihaterm ay nanalo sa mundo ng Genesis na ito. Siyempre, kabilang ito sa amin. Sino ang nagsabi sa iyo? Yakiz kabanalan gupitin Yancy off. Asang-ayon ba ako dito? Sa gayon, hindi alam ni Yancy kung ano ang sasabihin. Sa sandaling ito, isang magandang babaeng powerhouse ang nanunuya, tila na si Sir Yancy ay nag-coveted ng Sectum Sect dahil kay Wiley, na enchanted lahat. Iyon ang dahilan kung bakit siya napunta rito para sa muling pagsasaayos. Nang marinig iyon ni Yancy, dumilim ang kanyang mukha. Zayla, itigil ang spouting na walang kaparerikan. Ikaw, narinig na si Wiley ng sekta ng Sanctum ay Zachary at ang kasosyo ni Gladwin sa paglilinang. Lahat ng A. Bigla, sinabi ni James, ngunit, nakita ko si Sir Yancy na niyakap siya ng aking sariling mga mata. Malinaw na sila ay naging mga kasosyo sa paglilinang. Pagkatapos, tiningnan ni James ang kabanalan ni Yakiz, na nagkaroon ng malagkit na ekspresyon. Sir Yakiz, tila ang bagong alyansa ay hindi ganap na magkasama. Si Sir Yancy ay naging kasosyo sa kasosyo ni Gladwin at Zachary sa paglilinang. Nahulog ba siya para sa kanyang kagandahan? Pinaplano ba niya na pamunuan ang sekta ng Bihaterm sa pagkakanulo at magtago sa sekta ng Timaeus at matuwid na alyansa? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6197. Nang marinig iyon, natakot si Yancy. Nagmamadali, yumuko siya bago ang kabanalan ni Yakiz. Sir Yakiz, sapat na. Galit, sumigaw si Yakiz na kabanalan. Yancy, dapat mo akong bigyan ng paliwanag. Hindi ganito. Itinuro ni Yancy si James. Ito ang mga ito. Inatake nila ang rehiyon ng Genesis na kinokontrol ng aming bagong alyansa. Iyon ang dahilan kung bakit. Hindi ka ba natanggap ni Sir Yakiz ang magandang Fernail powerhouse, Zayla Jennings? Nagambala Yancy. Ang lahat ng mga puwersa ng bagong alyansa ay dapat umatras mula sa mundo ng Genesis at ang Zyndaros Genesis. Mundo. Gaano ka manggahas na huwag pansinin ang order. Pagdinig ng mga salita ni Zayla, nadama ni Yancy na parang isang pagsabog ay nawala sa kanya. Ulo. Nagugulo siya. Pagkatapos, tumingin si Yakiz Holiness kay James. James, ang aming kasunduan ay sa pamamagitan ng kontrata ng kaluluwa. Sinundan ko ang mga tuntunin ng kasunduan, ngunit hindi ko inaasahan na ang aking mga subordinate ay matapang. Hindi ako makapaniwala na nagdulot sila ng labis na problema. Walang alalahanin. Ngumiti si James at sinabing, pa rin, ang hindi na umiiral ang sekta ng Sanctum.
Maaari mo lamang ipagpatuloy ang pagsunod sa kasunduan. Siyempre, bumantong hininga si His Holiness at sinabi, ngunit, ang tatlong powerhouse sa ilalim mo ay nakatali ng 18 Biha-Termsec powerhouse sa rurok ng Eurus-Wandale Ranks 9th Tribulation. Hindi ba sila pinakawalan ngayon? 18 powerhouse. Layla, ngumiti si His Holiness at sinabing, ang supernatural na kapangyarihan ni Elder Layla ay walang kapantay. Halos hindi siya mapigilan sa mga powerhouse sa rurok ng ika-9 na ranggo ng Eurus-Wandale. Pagdurusa sa mundo ng Genesis. Ngunit, napunta siya sa oras na ito. Hindi sila pinatay. Kinuha ko lang sila dahil ang aking Panginoon ay nangangailangan ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Binigkas ni Layla ang bawat salita. Batay sa batas ng mundo ng Genesis, ang sinumang mananalo ay maaaring hawakan ang natalo na bihag. Walang buhay na buhay o puwersa ang maaaring hilingin sa nagwagi na hayaan ang talo na libre. Nakakakita kung gaano kalaitan si Layla. Ang mga powerhouse sa likod ng kabanalan ni Yakis ay nais na kumilos ngunit natatakot na. Sa oras na ito, ngumiti si James. Dahil umiiral ang gayong batas, sigurado ako na hindi mo masisira ang batas, di ba? Nang marinig iyon, ang kabanalan ni Yakis tumawa. Ang batas ay ang batas, ngunit maaari tayong makipag-ayos. Pagkatapos, nakipag-usap siya kay James ng lihim. Ibibigay ni T ang 4 na mga powerhouse sa rurok ng Eurus-Wandale Ranks 9th Tribulation under. Yan sa iyo. Tulad ng para sa iba pang 14 na mga powerhouse, kunin ko sila. Ano sa palagay mo? Nang marinig iyon ni James, sumimangot siya. Nagpa siyang tanungin si Layla tungkol dito. Mula sa tugon ni Layla, nalaman ni James na ang tatlong nakamamanghang kababaihan ay sumang-ayon sa isang mahabang panahon upang hindi patayin ang anumang powerhouse ng sekta ng Biha-Term sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Eurus-Wandale Rango. Sa halip, tatataken nila ang mga powerhouse at gagamitin ito upang matulungan si James na dumaan sa mga paghihirap. Ang sagot ay humipo kay James. Ang tatlong kababaihan ay maraming nagawa para kay James. Nakakalungkot na nalaman ni His Holiness ang tungkol dito. Kung hindi man, hindi niya makikita si James kapag ang labanan ay napakatindi. Tila nais ni His na kabanalan na kumuha ng pagkakataon na mapupuksa si Yancy at kunin ang huli. Mga subordinate upang mapalawak ang kanyang sekta. Sa kaisipang iyon, sinabi ni James, may 18 powerhouse sa ika-9 na ranggo ng Eurus-Wandale. Pagdurusa, ngunit binibigyan mo lang ako ng 4 sa kanila. Hindi mo ba iniisip na medyo hindi patas? 6 sa kanila. Hindi kita bibigyan ng higit pa rito, sagot ni His Holiness. Bigyan mo ako ng natitira sa kanila. Kailangan ko sila ng mapilit. Bilang kapalit, may utang ako sa iyo ng isa pang pabor. Kung kailangan mo ng tulong, tutulungan kita. Ang kontrata ng kaluluwa ay saksi. Pagkatapos, kumuha siya ng isang kontrata sa kaluluwa at ibinigay ito kay James. Tinanggap ni James ang nilalaman sa kontrata. Habang nawala ang kontrata ng kaluluwa, biglang hinawakan ni His Holiness si Yancy, na nakaluhod sa lupa. Gamit ang kapangyarihang pangkasaysayan, tinatakan niya ang paglilinang ng huli at ibinigay sa kanya kay James. Nang makita iyon, sumigaw si Yancy, Sir Yakis, ano ang ibig mong sabihin dito? Ikaw, bago niya magawa. Tapos na sa pagsasalita, humakbang si James sa kanya. Sa oras na ito, ngumiti si His Holiness at sinabing, James, pupunta ako at kukuha ng mga powerhouse ngayon. Upang maiwasan ang salungatan, dapat mong ipaalam sa iyong mga subordinate. Pagkatapos, kinuha niya ang 12 ng mga powerhouse sa ang pick ng Eurus-Wandale Ranks 9th Tribulation at kaliwa. Anong deal ang ginawa mo sa kanya? Nagmamadali, tinanong ni Layla, hindi mo ba alam na siya ay tuso bilang The Cherry at Glad One? Ngumiti si James at kumalas sa kamay. Pagkatapos, sinabi niya kay Rebella at Zitlali na ibigay ang 12 powerhouse sa rurok ng Eurus-1. Ang ika-9 na pagdurusa ni Dale Rank sa kabanalan ni Yakis. Nagpalabas din siya ng isang order bago lumingon upang tumingin kay Layla. Kapag bumalik sila, bibigyan kita ng paliwanag. Tama. Tulad ng malapit na magsalita si Layla, nakita niya. Kinuha ni James si Yancy at bumaba sa lupa. Ano ang ginagawa mo? Si Layla ay nagbagsak,
Ito ay isang regalo mula sa amin sa iyo. Bakit mo ito ibinibigay sa ibang tao? Pagkatapos, sumunod siya kay James. Sa pamamagitan ng isang klang, itinapon ni James si Yancy sa tabi ni Wiley at sinabing, ang mag-asawang ito ay ang tunay na paa. Si Layla ay tungkol sa upang sabihin ang isang bagay nang makita niya ang dalawang numero na lumilitaw sa walang bisa. Sa isang sulyap ng isang mata, lumitaw si Arabella at Zitlali sa harap ni James. Bakit mo iniabot ang 12 powerhouse sa rurok ng ika-9 na ranggo ng Uriswandale? Pagdurusa sa kabanalan ni Yakiz. James, nagreklamo din si Zitlali, alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap na inilalagay namin upang mahuli ang mga powerhouse na iyon? Alam ko, tumingin si James sa kanila. Ngunit, mayroong isang bagay na hindi mo alam. Si Rebella at Zitlali ay nakuha. Tumingin sila kay Layla. Huwag mo akong tingnan. Galit, sinabi ni Layla, nag-clueless din ako. Tila, ang aming mabuting hangarin ay para sa wala. Hindi ko sinabi iyon. Madaling kumala si James ng kanyang mga kamay. Maaari ba kayong makinig muna sa akin? Ang tatlong magagandang kababaihan ay sumingit. Bagaman nagagalit sila, nais nilang marinig ang kanyang paliwanag. Lumingon, tiningnan ni na James sina Yancy at Wiley sa lupa. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, na naglalagay ng Layla, Rebella, at Zitlali na soundproof barrier. Kasabay nito, hinayaan niya sina Truett, Zaisha, at Adair sa labas ng kaluluwa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6178. Sa sandaling lumitaw si Truett, binuksan niya ang kanyang bibig upang magreklamo kay James. James, huminto. Hayaan mo muna akong sabihin. Tumalikod si James at tiningnan sina Rebella, Layla, at Zitlali. Naantig ako sa iyong pagsisikap. Nagpapasalamat ako sa iyo. Gayunpaman, sinabi ko kay Truett tungkol dito. Para sa aking langit na pagdurusa na pumasok sa ika-9 na pagdurusa mula sa ika-8, hindi ako masigasig dito. Hindi mapunta ito sa tulong ng sinuman. Kailangan ko ng isang mahusay na providence. Nagmamadali, tinanong ni Rebella, mayroon bang anumang mali sa pagkuha ng higit pa? Mga mapagkukunan ng paglilinang. Ngumiti si James sa kanya at tumango. Nakita mo ba akong sumisipsip ng kapangyarihan ng Genesis ng sinuman matapos akong makalabas ng lupain ng Forlat? Nang marinig iyon, ang mga nabubuhay na nilalang na naroroon ay natigilan. Naisip nila ito, at totoo ang kanyang mga salita. Hindi ko na kailangan ang Genesis power ngayon. Bumantong hininga si James at sinabi, kailangan ko ng kapangyarihan sa kasaysayan at Marcy Ice. Labanan ang form ng form. May lihim sa likod nito. Pinalawak ng mga nabubuhay na nilalang ang kanilang mga mata, na nakikinig kay James ng maayos. Sinabi ni James, mayroon akong panghuli gininto ang katawan. Maaari akong mag-imbak ng walang limitasyong mga kapangyarihan ng Genesis at Ion ang mga gintong buto sa kapangyarihan ng Historial at Marcy Ice. Labanan ang form ng form. Ang pagsipsip ng kapangyarihan ng Genesis ng ibang tao ay isang pagbubukod. Ngayon, may mga kapangyarihan ng Genesis ng ibang tao sa aking katawan. Naabot ko ang hangganan ng pagkakaroon ng isang pambihirang tagumpay. Hindi mahalaga kung gaano pa ako sumisipsip, isang langit na pagdurusa ang matrigger. Nang marinig iyon, ang mga nabubuhay na nilalang na naroroon ay huminga ng malalim. Ito ay naging si James ay nasa gilid ng kamatayan kahit na siya ay mukhang malakas. Maaari niyang harapin ang tatlong mahusay na pagdurusa sa langit anumang oras. Bumalik tayo sa paksa ng 18 powerhouse ng sekta ng Bihaterm sa rurok ng Uriswan. Pangsyam na kapigatian ni Dailmrank. Tumingin si James sa mga nabubuhay na nilalang. Hindi ko inaasahan na ang kabanalan ni Yakiz ay panatilihing mahigpit ang pagbabantay sa kanila. Sa sandaling nasakop mo sila, lumapit siya sa akin. Wala siya. Sumiksik si Rebella at sinabing, ito ay hindi tulad ng wala kaming pagkakataon na manalo. Tama ka. Tumingin si James kay Rebella. Ngunit, kung mayroon tayong isang pagbagsak ngayon para sa maliit na benepisyo na ito, ang parehong partido ay magdurusa ng mabibigat na pagkalugi. Hindi lamang tayo mawawala sa mundo ng Genesis ng Sanctum na nakuha lamang natin, ngunit gagawa rin tayo ng makapangyarihang kaaway. Kasabay nito, makikinabang tayo sa sekta ng Timaeus.
Sumimangot si Truett. Wala bang mga alalahanin ang kabanalan ni Yakiz? Siyempre ginagawa niya. Ngumiti si James at tumango. Ang kanyang pinakamalaking pag-aalala ay ang sekta ng Eustes at ang Skynet. Natatakot din siyang itulak kami sa sekta ng Timaeus. Pagkatapos ng lahat, maaari tayong maging maliit sa mga numero, ngunit mayroon kaming sapat na kapangyarihan ng labanan upang labanan laban sa kalahati ng mga powerhouse sa kanilang bagong alyansa. Di makuha mo na ngayon. Sumimangot si Layla. Dahil sa mga alalahanin na ito, pinili niyang isuko ang kontrol sa mundo ng Sanctum Genesis bilang kapalit. Ang mga powerhouse ng sekta ng Bihaterm sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Eurus Wandale Rango. Ikaw. May underestimated na kabanalan ni Yakiz. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni James, na nag-aangkin sa Sanctum Genesis. Ang mundo ay isang pakikitungo na ginawa ko sa kabanalan ng Yakiz matagal na. Dumating siya sa akin ng personal sa oras na ito hindi lamang dahil sa mga powerhouse sa rurok ng Eurus 1. Ang ikasyam na pagdurusa ni Dale Rank ngunit din dahil nais niyang mapupuksa si Yancy, ang pinuno ng sekta ng Bihaterm. Sa ganoong paraan, maaari niyang makuha ang sekta ng Bihaterm. Nang marinig iyon, ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay tumingin sa Yancy sa labas ng soundproof barrier. Oh my! Ano ang isang mabisyo na pamamaraan? Paano ang scheme ng kabanalan ni Yakiz laban sa mga tao ng kanyang bagong alyansa? Ang kabanalan ni Yakiz ay isang mapaghangad na tao. Alam niya na ang kanyang prestihiyo lamang ay hindi sapat, kaya kailangan niyang alisin si Yancy upang pukawin ang takot sa iba. Panipi. Gaano kakaawa? Si Yancy ay marahil ay hindi pa rin clueless tungkol dito. Naririnig ang kanilang talakayan, ngumiti si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6199. Sinabi ni James ang lahat ng masasabi niya. Ang natitira ay pinananatiling nakatago. Sa paglalakbay na ito, palagi siyang naniniwala na ang totoong lakas ay ang pundasyon na nagbigay ng isang impluwensya at isang foothold. Ang isa ay kailangang maging malakas. Kunin ang Franciscus bilang isang halimbawa, maaari niyang durugan ang lahat ng mga powerhouse sa mundo ng Genesis. Ang iba pang mga katibayan ay tulad ng sekta ng Timaeus at ang sekta ng Yakiz. Nagkaroon sila ng hindi mabilang na mga powerhouse, ang mas Merir. Walang alinlangan, nais ni James pareho. May kakayahan din siyang magkaroon ng pareho. Bagaman higit sa kalahati ng nakunan na peak Eurus Wandale ranks 9th Tribulation Bihaterm. Ang mga powerhouse ng sekta ay inalis ng kabanalan ni Yakiz, si James ay mayroon pa ring 6 sa kanila. Kasama si Yancy, pinuno ng sekta ng Bihaterm, at si Wiley, ang pinuno ng sekta ng Sanctum, mayroon siyang kabuuan 8 powerhouse sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Eurus Wandale Rango. Kung ang mga powerhouse na ito ay ginamit bilang mga mapagkukunan ng paglilinang, magiging basura ito. Gayunpaman, kung ginamit ni James ang magic upang makontrol at gamitin ang mga ito, ang pangkalahatang Jade Mora Empire. Ang lakas ay tataas. Mas mahalaga, nais ni Yakiz na kabanalan na kumuha ng pagkakataon na mapupuksa si Yancy at sumipsip ng sekta ng Bihaterm. Siyempre, hindi siya papayagan ni James na magtagumpay. Hanggat si Yancy at ang natitirang 6 na mga powerhouse ng sekta ng Bihaterm ay nasa mga kamay ni James, kasama ang prestihiyo ni Yancy, ang muling pagkontrol sa sekta ng Bihaterm ay hindi magiging problema para kay James. Tulad ng para sa sekta ng Bihaterm, magpapatuloy ba itong manatili sa bagong alyansa, umatras mula rito, o kaalyado? Gamit ang sekta ng Justice at ang Skynet, maaaring tawagan ni James ang mga pagshot. Ayon sa mga salita ni Yegor, para sa huli at maaaring maging isang kampo ng mga refugee para sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang mula sa 3. Libo-libong mahusay na mga mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga mundo ng Microgenesis. Kung gayon, kailangang maghanda ng maaga si James. Si James ay hindi naglalagay ng kanyang pag-asa sa Skynet, ngunit ang sekta ng Eustes at ang sekta ng Bihaterm ay maaaring magamit bilang pundasyon para sa Jade Mora Empire na maitatag sa lupain ng Forlat. Ang diskarte na ito ay mas mahusay kaysa sa anumang iba pang diskarte. Susunod, hinayaan ni James si Layla, na pinakapamilyar sa mga gawain sa sekta, na sakupin ang sekta ng Sanctum
Rebella at Zaisha bilang kanyang mga katulong. Samantala, nagpunta si James sa santuario kung saan nabilanggo sina Yancy at Wiley. Nang makita kung gaano kamahal ang dalawang nabubuhay na nilalang, lumakad si James patungo sa isang malaking bato at umupo dito. Nang makita si James, ang dalawang nabubuhay na nilalang ay umakyat at yumuko sa kanya. Humingi sila sa kanya na malaya ang kanilang buhay. Bumantong hininga, hinabol ni James ang kanyang mga labi at ngumiti. Dapat kayong magpasalamat sa Tai Chi. Kung hindi man, ang iyong mga orihinal na form ay mailantad na ngayon. Nang marinig iyon, sina Yancy at Wiley ay naabak. Bagaman wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin ni James, naramdaman nila na ilalabas niya ang kanilang buhay. Sa isang nakaka-relax na paraan, sinabi ni James, wala akong pakialam kung bakit ka naging mag-asawa sa unang lugar, ngunit ikaw. Ang mga lalaki ay mag-asawa ngayon. Gusto mo bang magkasama palagi o malayo? Itinaas ni Yancy ang kanyang ulo. Nais naming manatiling magkasama, syempre. Hanggat hindi mo kami pinapatay, makikinig kami sa anumang sasabihin mo. Madali na sinabi ni Wiley sa isang tono ng coy, ay. Nais na maging katulong mo at protektahan ka. Hoy, basahin ang silid, galit na sinabi ni Yancy. Gaano ka manggahas na sumuwi sa master? Mabilis na umiling-iling si Wiley. Perver ka. Ayokong makasama ka. Hindi ko. Sapat na iyon. Bumantong hininga si James at sinabing, wala ako rito upang makinig sa pag-aaway ng mag-asawa. Yancy. At si Wiley ay nag-urong sa takot. Nakasara nila ang kanilang mga bibig kaagad. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na mabuhay. Tumingin si James sa kanila. Ngunit, depende ito sa kung o hindi mo maaaring makuha ang pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6200. Naririnig iyon, ang mga mata ni Yancy at Wiley ay sinunog ng pagnanasa. Ang kanilang kalooban upang mabuhay ay pinalakas. Master, ano ang gusto mong gawin natin? Ituro lang sa amin. Master, gusto ko pa ring nasa tabi mo at maglingkod. Ikaw. Sa pagtingin sa kanila, sinabi ni James, Sir Yancy, hindi mo na ba gusto ang sekta ng Bihaterm? Walang magawa, nagbuntong hininga si Yancy. Hindi ko rin maprotektahan ang aking sarili ngayon. Paano ko aalagaan ang sekta ng Bihaterm? Dahil tinitingnan mo ang iyong sarili, magiging mas mabuti kung ikaw. Napatay. Sinulyapan siya ni James. Nahuli si Yancy. Mabilis niyang ibinaba ang ulo. Naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin, ngunit ang kabanalan ni Yakiz ay tinutukoy na pagsamahin ang aking sekta ng Bihaterm. Iyon ang dahilan kung bakit kinuha niya ang pagkakataon na aisil ang aking paglilinang at ibigay sa iyo. Ngunit, nakalimutan niya na ang sekta ng Bihaterm ay isa sa 10 mahusay na sekta. Naisip ba niya na makontrol niya ang mga powerhouse sa rurok ng ika-9 na ranggo ng Uriswandale? Madali ang pagdurusa. Pagkatapos, tiningnan niya si James. Master, kung alam mo kung paano mapupuksa ang aking selyo at hayaan akong bumalik sa punong tanggapan ng sekta ng Bihaterm, ako. Maaaring mag-order ng lahat ng nabubuhay na nilalang ng sekta na mag-atres mula sa Newa Alliance. Iniuutos ko sila na sundin lamang ang iyong tingga. Hindi iyon ang iniisip mo talaga. Ngumiti si James at nanginginig. Ang ulo niya. Iniisip mo na tumakbo palayo rito sa sandaling nasira ang iyong selyo. Pagkatapos, haantong ka sa sekta ng Bihaterm na magtago sa sekta ng Timaeus. Lalaban ka sa akin at sa kabanalan ni Yakiz hanggang sa kamatayan. Nang marinig iyon, nagulat si Yancy. Naisip niya, ang taong ito ay kamanghamanghang. Maaari niyang basahin ang aking isip. Sa kaisipang iyon, sinubukan niyang mag-isip ng isang dahilan. Ibinaba niya ulit ang ulo niya. Master, wala akong lakas ng loob na gawin iyon. Mayroon ka man o hindi ang lakas ng loob na gawin ito, hindi ko. Tiwala ka. Pagkatapos, naabot ni James, at isang linya ng mga nakamamanghang inskripsyon ng sumpa na sumulpat kay Yancy. Si Yancy ay sumigaw ng masakit. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga inskripsyon ng pulang sumpa, nagpupumig siya at sumigaw sa sakit. Siya ay nasa maraming sakit. Nang makita ang eksenang iyon, si Wiley ay tumalikod sa takot. Naranasan niya ang gayong sakit dati. Ayaw niya itong maranasan muli. Gayunpaman, nakatingin na siya ni James. Master,
Hindi kita ipagkanulo. Si Wiley ay lumuhad sa lupa ng mabilis na may maputlang mukha. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Tumingin sa kanya si James. Mahirap kang buhay. Upang parangalan ang pangwakas na nais ng iyong guro at hayaang mabuhay ang sekta ng santuedad, kailangan mong gamitin ang iyong katawan upang maglingkod. Mga kalalakihan upang matugunan ang mga pagtatapos. Ayon sa labas ng mundo, ginagamit mo ang dugo ng mga sanggol bilang mga mapagkukunan ng paglilinang. Ikaw ay isang diablo na gumagawa ng masasamang bagay. Sa katotohanan, pinilit ka ng dalawang Diyos ni Yin at Yang. Sila ang mga nilinang ng dugo ng mga sanggol. Gayunpaman, sinisisi mo. Nang marinig iyon ni Wiley, nagulat siya. How alam mo ba? Sa sumpa magic, ang pagkuha ng kaluluwa ay napakahalaga. Ngumiti si James at sinabing, Did. Sa palagay mo maaari mong itago ito sa akin. Pinalawak ni Wiley ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hindi ka talaga mahulaan. Mahirap para sa isang babaeng nabubuhay na suportahan ang isang malaking sekta. James. Bumantong hininga at sinabing, gayunpaman, hindi mo nabigo ang iyong guro. Kahit na kailangan mong ihiga ang iyong sarili at harapin ang kahihiyan, pinananatili mo ang iyong tunay na sarili. Bayani ka. Naririnig iyon, biglang nahulog si Wiley sa lupa at nagsimulang umiyak. Ang kanyang sigaw ay tunog ng kaibig-ibig. Maaaring sabihin ng isa kung paano walang magawa at mapait ang naramdaman niya. Sa pagtingin sa kanya, nagbuntong hininga si James at sinabing, huwag kang mag-alala. Hanggat manatiling tapat ka sa akin at huwag mag-scheme, ipinangako ko sa iyo na mabubuhay ka ng mabuting buhay. Maaari ka ring makakuha ng higit na providence at dagdagan ang iyong ranggo ng paglilinang. Tulad ng para sa sekta ng Sanctum, kung gumanap ka ng maayos, ibabalik ko ito sa iyo. Panipi.